pagdating sa honor and excellence, nangunguna raw ang University of the Philippines o UP. Pagdating sa basketball, kung pwede lang ay huwag nang pag-usapan. Sa pinakahuling season ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP Basketball, pangatlo sa dulo ng 8 magkakalabang koponan ang UP Fighting Maroons. Tatak UP, syempre, hindi sumusuko, laging lumalaban, handa at kapag natatalo, syempre, lalaban, babawi. Kahit parang matagal na silang hindi nananalo, go pa rin. Kanya-kanyang panahon lang yan. Darating din yung panahon nila. Marami lang talagang mga challenges kasi nga unang-una siyempre gobyerno, no, hindi naman ang pondo naman ng gobyerno hindi lang na itutuon dito sa basketball program kundi sa buong sports program ng UP. Malaki na raw naman ang iniangat ng laro ng koponan. Noong 2013, 14 na talo ang UP Maroons. Wala silang panalo. Noong 2014, nanalo ng 1 beses ang team. Umangat na sila sa 3 panalo noong 2015. At nitong 2016, naging 5 na ang panalo ng koponan. I'm happy to say na for the last few years nagkakaroon naman ng improvement itong programa ng UP. So ang challenge ngayon is humihingi kami ng tulong sa aming mga alumni, sa mga korporasyon na gustong tumulong sa amin. But mostly, ito yung mga taong nanggaling din sa UP. Mahigit 3 dekada ng uhaw sa UAAP Basketball Championship ang UP. 1986 nang huli nilang masungkit ito. Bahagi ng kampyonato noon si Ronnie Magsanok, isa sa tinaguriang legend ng Philippine Basketball Association o PBA. 2013 ang isinali sa PBA Hall of Fame si Ronnie sa kanyang angking galing at kontribusyon sa liga. Sa amin noon, masaya kami dahil part kami ng winning team. But what I saw in that win was that nakita ko yung UP community finally na hindi lang sa eskwelahan pumapasok, kundi nanonood na sila sa amin sa Field Sports Arena, which was Ultra before. Ako'y naging part ng isang special time para sa UP. Nabiyayaan ako ng pagkakataon na makapasama sa team ni Coach Jolly pa. But it's not just about Benji Paras or Eric Altamirano or Joy Guanyo. It's all about the team na masasabi ko, it was perfect timing para sa amin na kabilang kami rong sa team na yon, na kung saan Benji Paras eventually helped us and made the team a power in the UAAP. Nag-iisang state university sa UAAP ang UP. Nitong taon, 13.5 billion pesos ang inilaan ng gobyerno para sa UP system ayon sa Department of Budget and Management o DBM. Pag sinabi kong resources, paano kasi magkakaroon ng advantage yung isang team katulad ng halimbawa training sa ibang bansa o yung simple lang na pupunta sa mga probinsya para maglaro, malaking gastos na yun eh. So hindi cheap yung mag-maintain ng isang college team. Kailangan talaga ng resources din. Ang collegiate varsity team, stepping stone daw para sa Philippine Basketball Association o PBA. Pero ang UP, dehado raw sa recruitment ng mga manlalaro. Kadalasan kasi kung regular kang student athlete, ang pupuntahan mo is yung mga winning programs. Some years after we left the school, pumupunta pa rin yung mga bata. Unfortunately, after a while, nang hindi na nanalo yung isang team, ang options ng mga magulang para sa mga anak nila, dalhin dun sa mga nananalong mga eskwelahan. Ang 5'11 shooting guard ng UP Fighting Maroons na si Paul Desiderio, piniling maglaro para sa UP sa kabila ng hindi nito kaaya-ayang record. Motivation na rin sa sarili ko. Like nung rookie year namin, 0-14 kami. So, yung nasa isip ko ngayon na parang
hindi ako aalis ng UP hanggang hindi man lang kami makapasok ng Final Four. Kaya yun yung mga goal ko sa ano ko ngayon na kailangan mabalik ko yung parang winning culture ng UP bago naman ako umalis. Tubong Liloan, Cebu si Paul. Grade 3 na magsimula siyang mag-basketball. Hindi pa ako masyado marunong nun. Yung ginagawa ko, takbo-takbo lang. Yung inupisan ko ng court, ano pa eh, buhangin pa siya. Parang pag ano namin, naano lang namin ng tubig para hindi masyadong malikabok pag naglaro kami. Pero pagkatapos ng laro namin, madungis pa rin kami. Ipinasok si Paul ng ama sa mga basketball clinics sa Cebu. Grade 4 siya ng opisyal na maging varsity player. Nakakuha rin siya ng scholarship noong high school bilang varsity player ng University of the Visayas o UV. Dinala ni Paul sa kampyonato ang UV Baby Lancers noong 2011 sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated o sa SAFI. Siya ang Most Valuable Player o MVP. Dito na siya niligawan ng iba't ibang universidad mula sa Maynila. Dinner lang, pinupuntahan nila ako sa Cebu para parang maano na gaano ka-importante sa team, parang gano'n. Pero yung mga offers, hindi ko na alam yun kasi yung tatay ko na yung kumakausap sa kanila. There are schools that can offer jobs for the parents of the athletes, yung lolo, lola, tito, tita. So, malaking bagay yun eh. So, house and lot, sasakyan, not really sure. Pero I don't think that is within the range na mayroon yung UP. So, at kung meron man ng ibang eskwelahan, it is within their right. Dahil you also want the best para sa mga nag-aaral at para naman sa mga atleta, that is within their option dahil para sa kinabukasan nila yun eh, di ba? Isa ang management ng UP Fighting Maroons sa lumapit sa kanya. Fourth year high school ako. Parang pinuntahan ako ni Coach Ricky Dandan. Ngayon, So sinabihan niya yung tatay ko na si Paul matututong mag-isa dito sa Manila. So it's a challenge na rin sa akin, no? Kasi parang gusto ko rin matuto na ako lang mag-isa sa big challenge na nandito ka pa sa sa magandang eskwelahan na number 1 pa sa Pilipinas, di ba? Parang it's an honor na nandito ako ngayon. Pag meron tayong tinatawag na bidding war, no? Maraming may gusto dun sa estudyante o sa atleta. But at the end of that, ang mangyayari lagi is ano ba yung gustong konsiderasyon ng bata o kaya ng magulang, no? Yung ibibigay ba ng mga allowances na medyo mas malaki dun sa iba or itong education na pwedeng ibigay sa kanya. So depende na sa kagustuhan ng bata 'yon. I'd say siguro mga 3-4 years ago, I felt we were at least 10 years as laggards eh. Pero nakikita ko sa people are coming together, pulling together para sa team ni Coach Bo. Humahabol. That's the reason why we were able to pick up Bright Akweti sa roster. Itong sila Desiderio, very good pickup. Third-year college na si Paul sa kursong Bachelor of Physical Education. Umaabot sa 20 hanggang 30,000 piso kada semestre ang matrikula sa UP. Ang mga varsity player, libre ang matrikula. Libre din ang dormitoryong tinutuluyan nila at may meal allowance din. Sagot ng universidad ang uniforme at gamit ng atleta. 2 hanggang 3 oras kada araw ang training ng mga atleta. Ang mga natitirang oras para sa pag-aaral. Yung una, mahirap, no? Pero parang nasanayan ko na rin pagdating ng humingi na rin ako ng mga tulong na kailangan ko ng tutor, mga ganon. So yun, kailangan ko talaga magsalita para yung pag-aaral ko kasi mahirap eh. Kailangang maipasa ng mga atleta ang bawat klase para makalaro sa UAAP. Although we have a main tournament, may main tournament tayo na UAAP, pero after and before that,
Napakaraming torneo kaming sinasalihan. No? Tumitigil lamang kami pag merong mga finals exams o kaya may mga midterms exams. Kami akong mga players na hindi nakapaglaro sa UAAP dahil bagsak yung kanilang, sumobra yung kanilang bagsak. Kaya naman daw pagsabayin ang pagiging estudyante at atleta kung marunong magbalanse ng oras at gawain. Para sa mga atletang tulad ni Paul, hanggang wala pang final buzzer, hindi pa tapos ang laban. Yun yung parang challenge namin ngayon kasi yun nga, 30 years na nga hindi nag-champion yung UP. Parang yung iniisip ko ngayon nga, yun, sinabi ko kanina na parang ayoko pang umalis ng UP kung hindi ko sila mabibigyan ng winning culture, di ba? At least mga 2 years ko, siguro naman mag-i-improve pa naman.